Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. At sa wakas ay dumating na rin ang araw na pinakahihintay ni Kalia. Ang araw na matagal niyang hinintay. Ang araw na pinangarap niya sa nakalipas na 5 taon. Ang araw na akala niya ay hindi na darating sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat hanggang ngayon. Natulog siya ng napakaaga para lalong umilaw ang kanyang kagandahan para sa napaka-espesyal na araw niya. Hindi niya lubos maisip na lahat ng pinangarap niya sa nakalipas na 5 taon ay magkakatotoo. Parang panaginip na mahirap paniwalaan. Parang kahapon lang na nai-stalk niya ang social media accounts ng lalaki. Pero ngayon ay ikakasal nito sa kanya. Ikakasal na siya sa ultimate crush niya, sa kanyang mahal sa buhay. Maaga siyang nagising noong araw na iyon. Naghanda siya at nag-ayos ng sarili. Naglagay siya ng light makeup at hindi siya mahilig magsuot ng mabigat na makeup. Hindi siya sanay at hindi pa nasusubukan. Inayos din niya ang kanyang mahabang tuwid at malasutla na buhok at kinulot ito. Matapos ayusin ang itaas na bahagi ng kanyang katawan, saka siya pumunta sa kanyang aparador at naghanap ng puting simpleng damit. Oo, isang puting simpleng damit dahil gusto niyang simple lang ito at hindi ingrande. Simple pero espesyal na kasal ang gusto niya. Siya lang at ang lalaking mahal niya kasama ng kanilang pamilya. Ang kasal ay gaganapin sa isang simbahan. Walang imbitado maliban sa matalik niyang kaibigan na si Noel at Lucas at ang mga kaibigan pa ni Angelo at ang mga magulang lang nila. No more, no less. Wala ring imbitado sa iba nilang kapamilya. Ganun kasimple ang gusto niya para sa kanyang kasal. Nang sa wakas ay natagpuan na niya ang perpektong damit na nababagay sa kanyang panlasa, kinuha niya ito at isinuot. Pumunta si Kalia sa mahabang salamin sa tabi ng closet niya para tingnan ang refleksyon niya. Nang makita niya ang sarili, ngumiti siya ng malawak. Napakaganda niya talaga. Hindi niya akalain na magiging ganito siya kaganda sa araw ng kanyang kasal. Lumingon siya para tingnan kung perpekto ba ito sa likurang bahagi ng kanyang damit. Perfect! Bulalas ni Kalia sa sobrang kasiyahan. Nagsimula siyang sumayaw ng dahan-dahan nang walang musika tulad ng sa isang Disney movie kung saan ang mga prinsesa ay sumasayaw kasama ang kanilang prinsipe ng mabagal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naisip na si Angelo ay nakahawak sa kanyang bewang. Hinili siya palapit sa kanya. Sumasayaw ng mabagal na sinasabay ng musika ng isang love song. Marahan at dahan-dahan siyang gumalaw sa paligid ng kanyang silid na para ba isang itong dancing area. Nagpatuloy siya sa ganoong paraan at napatigil lang na may marinig siyang kumatok sa kanyang pintuan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang katinuan. Pumikit siya ng 2 beses. Saka siya naglakad patungo sa pinto at binuksan ito at lumapit sa kanya ang kanyang mga magulang. Nakangiti ng malawak nang makita siya. "Aw, Kalia, you look so beautiful and stunning, honey." Pagpuri sa kanya ng kanyang ina at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Niyakap niya ito ng pabalik at nang humiwala ito sa pagkakayakap ay napatingin siya sa kanyang ama na parang naiiyak na. Kitang-kita sa kanya ang pagpipigil ng kanyang mga luha. Malungkot nang umili sa kanya si Kalia at nilapitan niya ito. "Dad, bakit ka nagkakaganyan?" "Stop it, pinapaiyak mo rin ako." Biro niya sa kanyang ama. Sinusubukang gumaan ang kalooban nito. Natawa ng mahina ang kanyang ama sa kanyang biro. Saka pilit na pinunasan ang kanyang mga luha
sa kanyang mga mata. I am so sorry, honey. I'm just happy right now. I'm so happy for you. Finally, you are not our baby girl anymore. Ibang-iba ka na at sobrang laki. Magkakaroon ka na ng sarili mong baby. Medyo malungkot ang tugon ng kanyang ama, ngunit sa kabilang banda, makikita sa boses nito ang kanyang kaligayahan. Dad, napaka-advance niyan. Sagot niya sabay tawa. Seryoso ko, honey. Don't worry, Dad. I am still your beautiful and gorgeous baby, kahit may asawa na ako. She told her father, giving him a wide smile, and he smiled back at her while nodding. Tapos ka na ba, honey? Tanong ng mama niya sa kanya at tumango siya. Okay, we need to go now. I think Angelo and his parents are already waiting for us. Muli siyang tumango sa sinabi ng kanyang ina. Saka tumalikod at kinuha ang kanyang phone at pitaka. Bumaba siya sa parking area nila kasama ang kanyang mga magulang. Pinagbuksan siya ng pinto ng kanyang ama. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at napamutong hininga sa kaba at excitement. Parang halo-halong emosyon sa kanya, pero excitement at kaba ang nangingibabaw sa kanyang nararamdaman. At napansin ito ng kanyang ina at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang ina. Relax ka lang, okay? Huwag kang kabahan, Kalia. Relax ka lang at chill habang nasa biyahe tayo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sinabihan siya ng kanyang ina na may matamis na ngiti upang paginhawain ang kanyang diwa. Thank you, Mom. Sagot niya sa kanyang ina. Saka komportableng umupo sa kanyang upuan at nag-enjoy sa biyahe papuntang simbahan. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Naunang lumabas ng sakyan ang kanyang ama. Saka sila pinagbuksan ng pinto ng kanyang ina. Nag-thank you sa kanya at ngumiti lang ng totoo sa kanya ang kanyang ama. Naunang pumasok ang ina ni Kalia sa loob at naghintay sila ng kanyang ama sa harap ng pintuan ng simbahan. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng ama ang kanyang mga kamay. Minutes from now, you will be Kalia Buenavista. Be a good wife to Angelo, honey. Okay? I know you have been a good daughter to us, pero iba pala kapag may sarili ka ng pamilya. Seryoso at buong pusong sabi ng kanyang ama na ikinatingin ni Kalia sa kaniya. Diretso ang tingin niya sa pintuan. I will, Dad. Simpleng tugon niya, saka tumingin diretso sa pinto at pagkaraan ng ilang segundo, bumukas ang pinto ng simbahan. Ipinakita sa kanya ang loob ng simbahan na puno ng simpleng dekorasyon ng mga palamuti. Nilibot niya ang tingin niya sa loob ng simbahan. Saka ngumiti ng malawak na makita niya ang matalik niyang kaibigan na si Lisel. Mag-isa itong nakaupo sa loob ng simbahan. Nakita niya rin ang mga magulang ni Angelo at ang kanyang dalawang kaibigan nito na si Lucas at Noel at saka ang kanyang ina. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya na makita niya ang lalaking pinapangarap niya na nakatayo sa harapan na nakasuot ng itim na tuxedo na may itim na korbata. He is wearing his usual bored look every time he looked at her with a mix of different emotions that made her confused. But she won't mind it now. Araw ng kasal niya. Ito ang gusto niya. Simple but a special wedding. Nagsimulang tumugtog ang musika at nagsimulang maglakad si Kalia at ang kanyang ama sa loob. Kitang-kita ni Kalia kung gaano kasaya sa kanya ang matalik niyang kaibigan na si Lisel. Tutol man ito sa kanyang kasal noong una, ngunit nakumbinsi niya din ito. Nang tumawag sa kagabi para ipaalam kay Lisel ang tungkol sa kasal, nabigla siya at hindi makapaniwala noong una sa mga sinabi niya. Ngunit nagawa niyang paniwalain sa huli. Hindi ito makapaniwala na pakakasalan niya si Angelo. Habang naglalakad siya palapit sa aisle, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Naguunang dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit nagawa pa rin niyang maglakad sa tulong ng kanyang ama. Nakita rin niya ang kanyang ina at si Lisel na umiiyak.
Nang makarating sila sa destinasyon ni Angelo, ay napatingin ang kanyang ama kay Angelo. Angelo, I know that you love somebody else. And this is just because of the agreement of our deal. But I just want to tell you that please take good care of my daughter. Be good to her and understand her. She means the world to me. Sabi sa kanya ng kanyang ama. At tumango naman si Angelo sa kanya. Nakita rin ni Kalia na pinipigilan ng kanyang ama ang kanyang mga luha para hindi umiyak sa sandaling iyon. Tumingin sa kanya ang kanyang ama at ngumiti. I love you, honey. Humalik ito sa kanyang noo. Salamat, Dad, and I love you so much too. Sagot niya habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Pinatuyo ito ng kanyang ama para sa kanya. Stop crying now, Kalia. Dapat nakangiti ka na at hindi ka na umiiyak dahil araw na ng kasal mo. Tumango siya sa sinabi ng kanyang ama. Pagkatapos ay binigay siya ng kanyang ama kay Angelo at inuugnay niya ang kanyang mga braso sa kanya. Nagsimula rin silang maglakad hanggang sa makarating sila sa harap ng altar. Ngumiti ang pari sa kanilang dalawa saka sinimulan ang pagbabasbas. Kalia, do you take Angelo as your lawful husband to have and to hold from this day and forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish, until death do you part? Tanong ng pari kay Kalia at ngumiti ito bago sumagot. Yes, I do. Angelo, do you take Kalia as your lawful wife to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish until death do you part? Bumilis ang kabog ng dibdib ni Kalia habang tinatanong ito ng pari kay Angelo. Hindi niya alam pero nasubukan niyang tingnan si Angelo ay bigla siyang nakaramdam ng sobrang kaba. Parang may kakaiba sa mga mata nito at hindi niya maipaliwanag. Hindi pa rin sinasagot ni Angelo ang tanong ng pari at nakaramdam na si Kalia ng sobrang kaba. Lumingon si Angelo at sabay tumingin sa kanyang mga magulang. May sinasabi ang mga mata niya at parang nababasa iyon ni Kalia. Huminga ng malalim si Angelo saka muling tumingin sa pari. Saka muling humarap sa kanyang mga magulang. Saka sinabi ang katagang nagpadurog sa puso ni Kalia. I'm sorry, Mom, Dad, pero hindi ko po kaya. Aniya, saka iniwan siya sa altar nang hindi tumitingin saka tumakbo palabas ng simbahan. Medyo expected niya na mangyayari ang ganong senaryo, ngunit umasa pa din siya. Umasa siya na parang isang tanga. At muli, nadurog na naman ang puso niya. Napangiti ng mapait si Kalia habang pumapatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Pagkaalis ni Angelo ay nagkagulo sa loob ng simbahan. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Angelo. Maging ang kanyang mga kaibigan ay hindi makapaniwala sa kanyang biglaang pag-alis. Bigla silang nagulat, maging si Kalia. Akala niya ay magiging maayos ang lahat gaya ng plano. Hindi niya akalain na sa ganitong paraan ito matatapos. Oo, at expected niya na mangyayari iyon. Ngunit iba pa din pala kapag nangyari na. What the hell just happened, Hector? Bakit umalis si Angelo? Nagpapanik na sabi ng ina ni Kalia. Nag-aalang tumingin sa kanya ang kanyang ina. Ngunit ngumiti lang siya para bigyan ng katiyakan ang kanyang ina. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ko rin alam. I'm so sorry. Humingi ng tawad ang kanyang tita Claudia. Mukhang nag-aalala rin ito sa kaniya at nag-aalala sa sitwasyon. Sino namang hindi kung biglang mag-walkout ang groom mo sa araw ng kasal nyo? Mabilis na lumapit si Lisel kay Kalia. Saka malungkot siyang tiningnan. Binigyan na ng ngiti ang kanyang matalik na kaibigan
Ngunit mas kilala siya ni Lisel. Hinawakan ni Lisel ang kanyang kamay at kinurot ito ng mahina, saka siya binigyan ng matamis na ngiti. Okay lang, magiging maayos din ang lahat, okay? Sabi sa kanya ng kaibigan niyang si Lisel at tumangulang siya. Gusto niyang umiyak ng mga oras na iyon, ngunit hindi niya magawa dahil sa sobrang kaba at pagkagulat. Pakiramdam niya ay immune na siya sa mga ganong damdamin na naging dahilan para hindi pa pumapatak ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim bago sinagot ang kaibigang si Lisel, saka nagbigay ng malawak na peking ngiti para mabura ang pag-aalala sa kanya ng kanyang kaibigan. I'm okay, Lisel. You don't have to worry about me. I expected this to happen since it was just like a contract marriage anyway. Tumawa siya ng mahina para bahagyang pagaanin ang tensyon na namumuo. Pero gaya na sinabi niya noon, mas kilala siya ni Lisel. Nakatingin lang sa kanya ang kanyang kaibigan. You don't have to be hard on yourself, Kalia. Umiyak ka kung nasasaktan ka. Hindi mo kailangang pigilan ang pagpatak ng mga luha mo. Mas masasaktan ka kung hindi mo yan hahayaang dumaloy. At nang sabihin ni Lisel sa kanya ang mga salitang iyon, nagsimulang tumulo ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Parang tubig na bumabagsak sa talon isa-isa. Bumibigat ang kanyang puso at naging mabigat ang kanyang paghinga na parang nahihirapang huminga. The pain is just too hard to deal with, to that fact that she can't even hold it anymore. And she burst out crying herself out. Sobrang sakit, Lisel, she said while crying, and Lisel gave her a hug, then touched her back and gave her a rub on it to lessen the burden she is feeling. Busy ang mga magulang niya sa pag-uusap sa mga magulang ni Angelo. Parang hindi nila alam at inaasahan na mangyayari ito. Alam ko, iiyak mo lang, okay? Iiyak mo lahat hanggang sa bumuti na ang pakiramdam mo. Umiyak ka lang hanggang sa wala ng sakit. Nang marinig ang mga salita ni Lisel, medyo naging okay na ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng ginhawa sa kanyang puso. Niyakap siya ni Lisel at bumulong ng mga salitang nagpapagaan sa kanyang damdamin, at umiyak lang siya nang umiyak. Pagkatapos, lumapit sa kanya ang mga magulang niya, kasama ang mga magulang ni Angelo. Kalia, honey, I'm very sorry that this had happened. We really didn't expect Angelo will do such thing. I thought he will fully take responsibility to his words. It is all our fault. Humingi ng tawad sa kanya ang ina ni Angelo, ang kanyang tita Claudia. It's okay, auntie. We all didn't expect this to happen. Everything was so sudden, so we can't blame someone for this kind of situation. Sabi niya sa ina ni Angelo habang sumisinghot, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Kahit na alam niya sa simula pa lang na ang kasal niyang ito ay hindi magiging perpekto gaya ng inaasahan niya. Hanggang sa nabasag ang pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Hanggang sa huli na makita niya naglalakad si Angelo palabas ng simbahan at hindi lumilingon sa kaniya. At masakit iyon para kay Kalia. Para siyang sinaksak na mahigit 100 beses sa kanyang puso. Ito ay isang sandali ng katotohanan para sa kanya na makita na umalis ang lalaki. Ang katotohanan na kahit ikakasal na ito, ngunit hindi pa rin sa kanya ang puso nito dahil nakatali pa ito sa iba. At walang iba kundi ang girlfriend niya na si Amanda. Pagkatapos ng ilang sandali na pag-usapan ang tungkol sa biglang pag-walkout ni Angelo, napagpasya nilang mag-ayos ng mga gamit at umuwi na. Tahimik lang si Kalia sa buong biyahe at mukhang napansin ito ng mga magulang niya, pero tahimik lang sila at hinayaan siya. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana ng kanilang sasakyan. Iniisip niya ang posibleng dahilan kung bakit biglang umatras si Angelo. Pinagsisisihan ba niya ang kanyang desisyon sa pagkuha ng bahagi at responsibilidad sa kumpanya ng kanyang ama? O napagtanto ba niya ang desisyon niya
na kung magpapakasyal sa dito ay hindi siya makakabalik sa dating kasintahan na si Amanda? O baka naman nagkabalikan sila ni Amanda kaya naisipan niya mag-back out at tumama sa kanya ang ideyang iyon. Paano kung totoo nangyari iyon? Pumikit siya at nagsimulang tumulo muli ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Nilamon ng sakit ang kanyang buong sistema. Tahimik siyang umiyak. Pilit na umiiyak nang walang tunog para hindi ito mapansin ng kanyang mga magulang. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanilang bahay. Naunang bumaba ng sasakyan si Kalia. Saka nagmamadaling pumunta sa kwarto niya. Naririnig pa rin niya ang pagtawag ng kanyang mga magulang sa kanyang pangalan. Ngunit hindi man lang siya nagtangkang lumingon. Hindi niya kayang harapin ang mga ito sa sandaling ito dahil puno ang kanyang mga mata ng sakit at luha. And she wouldn't want that. Ayaw niyong makita ng mga magulang niya kung gaano siya nasasaktan sa mga nangyari. Ayaw niyang makita siya nito na may mga luha sa kanyang mga mata. Pagdating niya sa kwarto niya, binuksan niya ang pinto at muling isinara. Nang maisara niya ang pinto ay napaupo siya sa sahig at saka humagulhol ng kanyang pag-iyak. At sa pagkakataong ito ay hindi niya pinigilan ang kanyang pag-iyak. Umiyak siya ng malakas para gumaan ang kanyang pakiramdam. Iyak siya ng iyak hanggang sa maramdam niya ang sakit ng puso niya. She touched her chest, then she crumbled her shirt. Biglang may kumatok sa kanyang pintuan. "Kalia, honey, are you okay?" Tanong sa kanya ng kanyang ama. "Okay lang talaga ako, Dad." She reassured them, but it seems like her parents are not convinced by her words. "Kung ayos ka lang, pagbuksan mo lang kami ng pinto at hayaan mo kami makita ka ng ilang segundo." Giit sa kanya ng kanyang ina. Naantig siya sa kung gaano sila nag-aalala sa kanya, ngunit talagang ayaw niyang harapin ang mga ito sa ngayon. Baka bukas, dahil sigurado siyang magiging okay na ang pakiramdam niya bukas. Hindi naman ang buo, pero at least mas mababa pa ito sa nararamdaman niya ngayon. "Mom, I'm fine really. Pagod po ako. Pwede bang bukas na lang tayo mag-usap?" Sabi niya sa kanila. Ilang sandaling katahimikan ang lumipas. Akala ni Kalia ay umalis na ang kanyang mga magulang, ngunit hindi pala. "Okay, we are truly sorry, honey. It's our fault. Basta, wag mong kakalimutan na nandito lang kami para sa'yo. Kahit anong mangyari, okay?" Sabi ng kanyang ina mula sa labas. Saka siya muling umiyak ng tahimik. "It's not your fault, Mom. And it's okay. I'm fine." "Okay, anak. Magpahinga ka muna. Tapos bukas, mag-usap tayo, ha? I love you, honey." Ani sa kanya ng kanyang ama. "I love you too, Mom, Dad." Sagot niya, tapos may narinig siyang yabag na naglalakad palayo sa pintuan niya. Pumunta siya sa kama niya at humiga at sabay tingin sa kisame. She was just looking at there for the whole time nang bigla siya nakaramdam ng sobrang pagod. Anong kasalanan ko sa kanya? Bakit niya ito nagawa sa akin? Bulong ni Kalia sa kanyang sarili at hindi niya namamalayan na unti-unting pumapatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Paano haharapin ni Kalia ang ginawang pag-iwan sa kanya ni Angelo? Maging daan ba ito para maging matatag siya para kalimutan na niya ang binata? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Kalia? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!